Hello po! Good morning po sa inyong lahat. It's been a while na nagsama-sama na naman po tayo despite of the distance. At least meron technology para magkita-kita po tayo sa ating Sunday celebration. So I was tasked to deliver this message po sa inyo. But before we read the Word of God, let me ask something po sa inyo. Sino po dito ang naniniwala na sila ay mayaman? Or talagang sila ay mayaman? Magsabi ng Amen! Come on, wag na po kayong mahiya. Ulitin ko ang tanong, sino po dito ang naniniwala at nananampalataya at alam sa sarili na sila ay mayaman? Magsabi ng Amen! Amen! Ayan. Ayan po. Sige, kalabitin mo yung katabi mo. Sabi mo, mayaman kang tunay. Ayan. So, let's open our Bible. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 hanggang 19. We're gonna read first sa English and then basahin natin sa Tagalog. Sabi po dito sa English, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. By doing this, they will be storing up treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life. Amen. So sabi po dito, turuan daw natin. Basahin natin sa Tagalog para mas lalo natin maunawaan. Sabi sa Tagalog, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Amen. Di ba? I don't need to exhort this. Kumbaga, eto na yun. This message is really directly sa atin. Nangungusap na po sa atin directly ang salita ng Diyos. We don't need an exhortation. Pero just to clarify, sabi dito, huwag silang umasa. Huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. So our riches here in this earth, in this world, will fade away easily. Rust and moth, sabi nga sa Bible, di ba? Masisira ang ating mga kayamanan by rust and mold. So, yung mabubuting gawa na ginagawa natin, pagpatuloy po natin at damihan pa po natin kasi yun po yung nagpapaimpok sa ating kayamanan sa langit na hindi kailanman masisira at mananakaw ni naman. Kaya huwag po tayong umasa sa katabi mo. Baka mamaya pagkatapos ng Sunday service, Sunday celebration is, kumare, kumpare, di ba? Baka naman, sabi, umasa tayo sa Diyos. Huwag din tayong umasa sa mga nakatabi na kayamanan natin sa bangko, nakatabi na kayamanan natin sa lupa. Sa halip ay umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So kasiyahan po ni God na tayo ay umunlad, tayo ay umasenso. Pero ito po yung utos. Utusan mo sila na gumawa ng mabuti. So ang pagbibigay po ng ating ikapo at pagbibigay sa ibang tao, sa mga in need is a good way para makapag-invest po tayo sa kingdom ni God. So hindi po papahabain para mas lalo po nating ma-digest yung Word of God. Let's pray. Father God, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami, Lord, ay minsan pa nagtipon-tipon at sumasamba, nananalig at nananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapagbalik ng aming ikapo at makapagbigay ng mga offering sa inyo, O God. And salamat, Lord, na nilalagay mo po sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ang generous heart, O God, para sa ibang tao man din, Lord God, ay sila man ay makaranas ng kasaganaan at kaunlaran sa kanilang buhay. Sa tulong po ng mga tulong na mayroon po kaming ibibigay sa kanila. Salamat, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-multiply ng aming resources, ng aming finances. Salamat, Lord, na ikaw ang aming Panginoon na handa at kayang mag-supply ng lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sa iyo lamang papuri, pasasalamat at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pinagpalang isang linggo na naman po sa atin lahat. See you again. God bless!